Ako si Tess Santos, 32 taong gulang. Hindi ko akalain na mapapangiti ako nang mabalitaan kong inaresto ng mga pulis ang kapatid kong si Joey. Siya ang paborito, ang golden child, ang bunsong laging kinakampihan. 2:00 ng madaling araw nang tumawag si nanay. Umiiyak siya. Si tatay naman ay sumisigaw sa likuran. Ang hiya na dulot ng iskandalo ay halos pumatay sa kanila. Kailangan nila ako. Sa loob ng mahabang panahon, ako ang nagpakabayani. Ako ang laging umiintindi at nagpaparaya. Pero nung ako ang nangailangan noong naghiwalay kami ng asawa ko, wala silang pakialam. Ibinigay nila ang lahat kay Joey, ang atensyon, ang pera. Habang ako ay parang hangin lang sa loob ng bahay. Pero hindi nila alam na nagbago na ang ihip ng hangin. Ang inaakala nilang walang utang na loob na anak ang siya palang may hawak ng solusyon. Ang lihim na yaman ko ngayon ay hindi lang pera, kundi ang kapangyarihang humindi. Gusto nila ng tulong, ibibigay ko. Pero sa paraang hindi nila inaasahan. Babawiin ko muna ang aking dangal. Tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Kung naramdaman mo na ring maging dayuhan sa sarili mong pamilya, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Luzon, Visayas o Mindanao? Kwentuhan mo ako. Kabanata 1, ang tawag sa kalaliman ng gabi. Ako, si Tess Santos. 32 taong gulang, isang abogada. At sa tanang buhay ko, hindi ko akalain na darating ang araw na mapapangiti ako. Oo, napangiti ako nang mabalitaan kong inaresto ng mga pulis ang kapatid kong si Joey. Si Joey, ang bunsong anak, ang paborito, ang golden child na itinuring nilang prinsipe sa aming tahanan. Ang anak na handang isangla ng aking mga magulang ang kanilang kaluluwa para lang maprotektahan. Siya ang dahilan kung bakit sila nagkukumahog ngayon. Samantalang ako yung anak na hinayaan nilang malunod sa utang at kahihiyan noong naghiwalay kami ng asawa ko. 2 taon na ang nakararaan. Naalala ko pa noong gabing iyon, 2:00 ng madaling araw. Napakatahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina at pantay na paghinga ni Roberto, ang bago kong asawa na natutulog sa tabi ko. Payapa ang lahat, hanggang sa biglang tumunog ang telepono ko. Ang tunog ay matinis, nakakagulat, parang hinihiwa nito ang katahimikan ng gabi. Alam nyo naman siguro ang pakiramdam na iyan. Kapag tumunog ang telepono ng ganyang oras, alam mong walang magandang balita, alam mong may disgrasya. Kinuha ko ang cellphone sa mesa. Nakita ko ang pangalan sa screen. Nanay at tatay. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi sila tumatawag ng ganitong oras. Lalo na at alam nilang nasa ibang bansa ako at magkaiba ang oras namin. Ang unang pumasok sa isip ko ay may namatay. Baka inatake si tatay sa puso o baka nadulas si nanay sa banyo. Sinagot ko ang tawag. Ang boses ni nanay ay garalgal. Umiiyak siya. Parang hindi siya makahinga. Tess anak, Diyos ko, tulungan mo kami. Sa likuran niya. Rinig ko ang boses ni tatay. Sumisigaw, galit na galit. Parang nakikipag-away sa kung sino. Ano po ang nangyari? Bakit kayo umiiyak? Tanong ko. Pilit kong pinapatatag ang boses ko kahit na nanginginig na ang kalamnan ko sa kaba. Si Joey. Humagulgol si nanay. Si Joey inaresto ng mga pulis. Nasa presinto kami ngayon. Tess, ang kapatid mo. Nakulong ang kapatid mo. Napatayo ako sa kama. Gising na ang diwa ko. Si Joey? Nakulong? Bakit? Anong kaso? Tanong ko ulit. Ang sagot ni nanay ay parang bombang sumabog sa tenga ko. Fraud. Estafa. At hindi lang simpleng estafa. Sangkot si Joey sa isang malawakang investment scam gamit ang cryptocurrency o yung tinatawag nilang digital na pera. Ayon sa mga pulis, nangako daw si Joey sa mga investors ng malaking tubo. Pero ang totoo, wala naman palang negosyo. Ang pera ng mga bagong investor ay ipinambabayad lang niya sa mga nauna. Isang klasikal na Ponzi scheme at ang masaklap, ang halagang nawawala ay hindi biro. Mahigit 100 milyong piso. 100 milyon. Diyos ko po. Tess,
Kailangan namin ng tulong mo. Pagmamakaawa ni nanay. Kailangan niya ng abogado, yung magaling, yung kayang paikutin ang kaso. Ikaw ang abogada. Marami kang kilala, di ba? Tulungan mo ang kapatid mo. Parang awa mo na. Natahimik ako. Sa kabilang linya, rinig ko pa rin ang pag-iyak ni nanay. Ang babaeng laging nakapustura tuwing linggo sa simbahan. Ang babaeng laging taas noo kapag ipinagmamalaki ang anak niyang lalaki sa mga kumari niya. Ngayon, ang boses niya ay basag, puno ng takot, puno ng kahihiyan. Tess, nagsanla na kami ng titulo ng bahay. Dagdag pa niya. Ibinigay na namin lahat ng ipon namin para sa piyansa. Pero kulang pa rin, ang daming nagrereklamo. Galit na galit sila. Gusto nilang ipakulong si Joey habang buhay. Anak, wala na kaming matatakbuhan kundi ikaw. Habang pinakikinggan ko siya, may naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko. Sa isang banda, nandoon ang awa. Magulang ko pa rin sila. Kapatid ko pa rin si Joey. Masakit isipin na ang pamilyang kinalakihan ko ay nasa ganitong sitwasyon. Nakikita ko sa isip ko si tatay. Nakaupo sa bangko ng presinto. Nakayuko. Hawak ang dibdib. Ang pride niya. Ang dangal niya. Durog na. Pero sa kabilang banda, may isang tinig sa loob ko na sumisigaw. Isang tinig na matagal ko nang pinatahimik. Naalala ko noong ako ang nasa posisyon nila. 2 taon na ang nakararaan. Noong iniwan ako ng una kong asawa dahil sa ibang babae. Noong wala akong matirhan dahil pinalayas ako sa sarili kong pamamahay. Noong lugmok na lugmok ako at wala akong makain. Tumawag din ako sa kanila noon. Umiiyak din ako noon. Nagmamakaawa. Nay, Tay, pahiram naman po ng kahit konting pera. Pang down payment lang sa apartment. Babayaran ko po agad. At ano ang sagot nila sa akin noon? Tess, malaki ka na. May trabaho ka naman. Diskartehan mo yan. Wala kaming extra ngayon. Nakalaan na ang pera para sa negosyo ng kapatid mo. Diskartehan mo yan. Yan ang sabi nila. Habang ako ay naghihirap. Ibinigay nila ang pera kay Joey para magtayo ng bar na nalugi din naman pagkalipas ng 6 na buwan. Ngayon, bumaliktad na ang mundo. Ang mga taong tumalikod sa akin noong ako ay nalulunod, ngayon ay kumakaway at humihingi ng salbabida. Tumingin ako sa bintana ng kwarto ko. Tanaw ko ang mga ilaw ng syudad dito sa Chicago. Ang layo ko na sa kanila, hindi lang sa distansya, kundi sa buhay. Nakaahon na ako. Sariling sikap, walang tulong mula sa kanila. Tess, nandyan ka pa ba? Tanong ni nanay. Boses niya ay nanginginig sa takot na baka binabaan ko na siya. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Roberto na nagising na rin at nakahawak sa balikat ko. Nakikita niya sa mata ko ang halo-halong emosyon. Galit, lungkot, at ang mapait na katotohanan. Pagkatapos ng habambuhay na pagiging pangalawa. Pagkatapos ng habambuhay na pagiging saling pusa sa sarili kong pamilya. Hawak ko na ngayon ang alas. Kailangan nila ako. Kailangan nila ang pera ko. Kailangan nila ang talino ko. Pero hindi ako ang dating Tess na sunod-sunuran. Hindi ako ang dating Tess na gagawin ng lahat para lang mapansin ninyo at masabihan ng a good job. Ang Tess na kausap ninyo ngayon ay puno ng pilat. At ang mga pilat na yon ay galing sa inyo. Naiintindihan ko po ang sitwasyon, sagot ko ng mahinahon. Walang garalgal sa boses ko, walang awa. Pero 2:00 ng madaling araw dito, pagod ako, at marami pa akong kailangang isipin. Tess, kapatid mo ito? Sigaw ni tatay na inagaw ang telepono kay nanay. Dugo at laman mo ito, huwag kang maging matigas ang puso. Napapikit ako, matigas ang puso, ako pa talaga? Pag-iisipan ko po, sabi ko. Tatawag ako bukas kapag nakapag-isip na ako. Huwag na po muna kayong tumawag ulit ngayong gabi. Tess, sandali, huwag mong ibaba. Pinatay ko ang tawag. Ibinaba ko ang telepono sa kama. Ang katahimikan ay bumalik sa kwarto. Pero sa loob ng utak ko, maingay pa rin. Rinig ko pa rin ang iyak nila, ang desperasyon nila. Tumingin sa akin si Roberto. Emergency sa pamilya? Tanong niya ng mahina. Napatawa ako ng bahagya, isang tawa na walang halong saya. Tawa ng isang taong nakakita ng karma sa harap ng kanyang mukha. Oo, sagot ko.
Emergency ng pagpapaimbabaw, emergency ng karma. Humiga ako ulit pero alam kong hindi na ako makakatulog. Nakatitig ako sa kisame. Iniisip ko ang mukha ni Joey, ang paborito, ang golden child. Ngayon ay nasa likod ng rehas at iniisip ko ang mga magulang ko na sa unang pagkakataon sa buhay nila ay napilitang lumuhod sa anak na matagal na nilang kinalimutan. Ang gabi ay mahaba at alam kong ito pa lang ang simula. Ang simula ng pagbabago ng lahat sa pamilyang Santos. Maghanda kayo dahil hindi na ako ang dating Tess. Kabanata 2, ang anino ng Golden Child. Kung titingnan ninyo ang mga lumang photo album ng pamilya namin sa bahay namin sa Quezon City, iisa lang ang makikita ninyo, isang perpektong pamilya, masaya, buo, at puno ng pagmamahalan. Nariyan ang Tatay Eduardo na laging nakabarong. Si Nanay Carmen na laging nakangiti habang yakap kaming mga anak niya. At ako, si Tess. Ang batang babaeng may 2 tirintas sa buhok at bungi ang ngipin sa unahan. Mukha akong masaya sa mga litratong iyon. Mukha kaming walang problema. Pero alam naman nating lahat ang totoo tungkol sa mga litrato, di ba? Ang mga litrato ay mga sandali lang na pinili nating i-frame. Hindi nito kinukuwento ang mga luha sa likod ng ngiti. Hindi nito pinapakita ang lungkot kapag nakapatay na ang flash ng kamera. Mula sa pinakaunang alaala ko, alam ko na kaagad na iba ang pamilya namin. Mataas ang pangarap ni nanay at tatay. Hindi pwede ang pwede na. Kailangan ay best. Kailangan ay magaling. Bago pa ako pumasok ng kinder, tinuruan na nila akong magbasa. Hindi ako pwedeng maglaro sa labas hanggat hindi ko natatapos ang workbook ko sa math. Lunes ay piano lessons. Miyerkules ay tutor sa English. Sabado ay swimming lessons. Wala akong reklamo noon. Gusto kong pasayahin si nanay at tatay. Gusto kong makita yung kislap sa mata nila kapag sinasabi ng mga kumare nila na, "Ay, ang galing naman ng anak ninyo, napakatalino." Doon ko kinukuha ang halaga ko sa mga medalya, sa mga matataas na grado, sa mga palakpak. Akala ko, iyon na ang susi para mahalin nila ako ng buong buo. Pero nagbago ang lahat noong 8 taong gulang ako. Dumating siya, si Joey, ang aking bunsong kapatid na lalaki. Tandang-tanda ko pa noong inuwi nila siya galing sa ospital. Ang liit-liit niya, maputi, singkit ang mga mata at napakaamo ng mukha. Yakap-yakap siya ni nanay na parang siya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Si tatay naman, halos iparada siya sa buong barangay para ipagmalaki na may anak na siyang lalaki. Bilang panganay, masaya ako noon. Sabi ko sa sarili ko, "Yehey! May kalaro na ako, ate na ako." Wala akong kamalay-malay na ang batang sanggol na iyon ang magbabago ng takbo ng buong buhay ko. Siya ang magnanakaw ng atensyon na pinaghirapan kong makuha. Ang mga pagbabago ay nagsimula sa maliliit na bagay. Mga bagay na kung iisipin mo ay parang wala lang. Pero kapag naipon, masakit, sobrang sakit, dati. Kapag may piano recital ako, 2 buwan pa lang bago ang event ay nakamarka na iyon sa kalendaryo sa kusina. Nakahanda na ang isusuot ni nanay. Nakafile na ng leave si tatay sa trabaho. Pero noong dumating si Joey, unti-unting nawala ang mga markang iyon sa kalendaryo. Naalala ko yung unang beses na naramdaman ko ang kirot. May resital ako noon. Tugtog ni Beethoven ang ipaparinig ko. 3 buwan kong pinraktis yon, gabi-gabi. Kahit pagod na ako sa eskwela, nakaupo ako sa harap ng piano. Pinapaulit-ulit ang bawat nota hanggang sa maging perpekto. Dumating ang araw ng resital. Nakasuot na ako ng bestida, yung kulay asul na may ruffles. Inayos ko na ang buhok ko. Nakaupo ako sa sofa sa sala. Hinihintay ko si nanay at tatay na bumaba galing sa kwarto. 10, 9. 8 minuto na lang bago kami dapat umalis. Bumaba si nanay. Pero hindi siya nakabihis pang alis. Nakapambahay lang siya at mukhang nag-aalala. "Tess, anak," sabi niya habang hawak ang thermometer. "Hindi kami makakasama ng tatay mo." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. "Po? Bakit po? Ngayon po yung recital ko. Nandun po si teacher." "Si Joey kasi," sagot ni nanay. "Mainit ang katawan, may sinat." Sinat. Hindi lagnat na nanginginig. Hindi sakit na malubha.
Sinat, yung tipong kayang idaan sa punas at paracetamol. Yung tipong pwede naman sanang bantayan ng yaya or ng lola saglit habang pinapanood nila ako. Sinat. Pero nay, pilit ko, nangingilid na ang luha sa mata ko. 3 buwan ko po itong pinraktis. Nangako po kayo. Bumaba si tatay galing sa taas. Buhat-buhat si Joey na umiiyak ng mahina. Tess! Medyo tumaas ang boses ni tatay. Huwag ka ngang makasarili. May sakit ang kapatid mo. Paano kami magsasaya doon sa resital mo kung naghihirap ang kapatid mo dito? Makasarili. Ako pa ang naging makasarili dahil gusto kong mapanood nila ang pinaghirapan ko. Ang ending? Nagpahatid ako sa driver namin. Mag-isa. Pumunta ako sa recital hall. Nakaupo ako sa backstage habang pinapanood ko ang ibang mga bata. Ang sasaya nila. Kasi pagtingin nila sa audience, nandun ang nanay at tatay nila. May dalang bulaklak, may dalang video camera, nang tawagin ang pangalan ko. Maria Teresa Santos. Lumakad ako papunta sa piano, umupo ako, tumingin ako sa audience, hinanap ko sila, baka sakaling humabol, baka sakaling nagbago ang isip nila. Pero wala, bakante ang upuan na para sa kanila. Tumugtog ako, tama ang bawat nota, perpekto ang tempo, pero ang puso ko, durog na durog. Nang matapos ako, pumalakpak ang mga tao, pero mga estranghero sila. Wala doon ang palakpak na kailangan ko. Wala doon ang galing mo anak na gustong-gusto kong marinig. Umuwi ako na may dalang silver trophy. Pangalawang gantimpala. Pagpasok ko ng bahay, tahimik, patay ang ilaw sa sala. Nasa kwarto sila ni Joey. Inaalagaan ang prinsipe na may sinat. Walang nagtanong kung kumusta ang resital. Walang nagtanong kung nanalo ba ako. Doon ko natutunan ang isang leksyon na dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Isang leksyon na masakit tanggapin sa bahay na ito. Ang pangangailangan ni Joey ay laging mauuna. Kahit gaano kalit, kahit gaano kababaw, mauuna at mauuna ito kaysa sa pinakamalaking tagumpay ko. Ang sinat ni Joey ay mas importante kaysa sa resital ko. Ang laro ni Joey ay mas importante kaysa sa graduation ko. Ang luho ni Joey ay mas importante kaysa sa pangangailangan ko. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalong tumitibay ang pattern na ito. Si Joey ang sentro ng universo nila. At ako? Ako ay isang satellite lang na umiikot sa malayo, nanonood, naghihintay ng tira-tirang atensyon. Sa halip na umiyak gabi-gabi, pinili kong maging matapang. Kung hindi nila ako tutulungan, tutulungan ko ang sarili ko. Naging independent ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Habang binibili nila agad ang sapatos na gusto ni Joey para sa basketball, ako naman ay nag-iipon mula sa baon ko para makabili ng libro. Habang tinutulungan nila si Joey sa assignment gabi-gabi, ako naman ay nagpupuyat mag-isa. Ginagawa ang homework ko habang tulog na ang buong bahay. Natuto akong pumeke ng pirma ni nanay sa mga permission slip sa school. Kasi kapag inabot ko sa kanya ang papel, sasabihin lang niya, "Mamaya na Tess, tinuturuan ko pa ang kapatid mo." At ang mamaya ay nagiging bukas. At ang bukas ay nagiging kailanman. Nasanay na ako. O baka naman, namanhid na lang ako. Akala ng ibang tao. Kaya ako naging achiever. Kaya ako naging valedictorian. Kaya ako naging abogado. Ay dahil suportado ako ng magulang ko. Ang hindi nila alam. Kaya ako nagsumikap ng todo. Ay dahil umaasa ako. Umaasa ako na balang araw. Kapag naging sapat na ang galing ko. Kapag naging sapat na ang yaman ko. Baka sakaling tumingin naman sila sa akin. Baka sakaling makita naman nila si Tess. Hindi bilang ate ni Joey, kundi bilang anak nila. Pero mahirap kalabanin ang isang anino, lalo na kung ang anino na iyon ay gawa sa ginto. Ang golden child na kahit anong gawing mali, ay tama pa rin sa paningin nila. Ito ang simula ng lamat, isang lamat na hindi nakikita sa mga litrato sa album, pero ramdam na ramdam ko sa bawat sulok ng puso ko. Kabanata 3. Ang mga tagumpay na walang pumapalakpak. Mabilis akong tumanda. Masyadong mabilis. Habang ang ibang mga kaklase ko ay namomroblema kung anong palabas ang panonoorin sa hapon.
Ako ay namomroblema kung paano ko pagkakasyahin ang baon ko para sa buong linggo. Sa aming pamilya, malinaw ang hatian. Si Joey ang prinsipe na kailangang pagsilbihan. At ako ang sundalo na kailangang lumaban mag-isa. Noong high school ako, naging obsesyon ko ang maging perfect. Sabi ko sa sarili ko, kung magiging pinakamagaling ako sa lahat ng bagay, wala na silang dahilan para hindi ako mapansin. Kaya nag-aral ako ng parang wala nang bukas. Sumali ako sa debate team, sa math club, sa student council. Halos hindi na ako umuuwi ng maaga, pero habang abala ako sa paghahanap ng karangalan. Abala naman sina nanay at tatay sa pagbili ng mga luho ni Joey. Kapag kailangan ni Joey ng bagong sapatos para sa basketball, yung may tatak na sikat at mahal. Isang sabi lang niya, bibilhin agad ni tatay. Para ganahan maglaro ang anak ko, sasabihin niya ng nakangiti. Pero kapag kailangan ko ng bagong libro o calculator para sa math contest, ang isasagot nila sa akin, wala tayong budget, Tess. Magtiis ka muna sa luma. Magtiis. Iyan ang paborito nilang salita para sa akin. Habang ang salitang ibigay ay para kay Joey, kaya maaga akong natutong dumiskarte. 12 anyos pa lang ako. Nag-aalaga na ako ng mga bata ng kapitbahay tuwing Sabado. Nagtuturo ako ng tutorial sa mga elementary student pagkatapos ng klase ko. Ang kinikita ko, iyon ang pinambibili ko ng sarili kong gamit. Notebook, ballpen, uniform. May mga pagkakataon na kailangan ng pirma ng magulang sa school, permission slip para sa field trip, o kaya ay report card. Ilang beses akong lumapit kay nanay habang nagluluto siya o nanonood ng TV. Pero lagi niyang sinasabi na abala siya. O kaya ay tinutulungan niya si Joey sa assignment. Sa huli, natuto akong gayahin ang pirma niya. Sa tuwing pipirmahan ko ang sarili kong card, may kirot sa puso ko. Isang batang babae na pumipirma para sa sarili niya. Dahil masyadong abala ang mga magulang niya sa pagmamahal sa iba. Dumating ang araw ng pagtatapos ko sa high school. Valedictorian ako. Ang pinakamataas na karangalan. Nakatayo ako sa entablado. Suot ang toga. Hawak ang medalya. Tumingin ako sa dagat ng mga tao. Hinanap ko sila at nakita ko sila. Sa isang iglap, nakita ko ang ngiti sa labi ni tatay. Nakita ko ang pagtango ni nanay. Sa sandaling yon, pakiramdam ko ay lumutang ako sa langit. Sa wakas, nakita rin nila ako. Proud sila sa akin. Pero ang sandaling yon ay parang bula. Mabilis na nawala. Pagkatapos ng seremonya, habang nagpapakuha kami ng litrato, agad na nilipat ni nanay ang usapan. Naku Joey, sabi niya habang inaayos ang kwelyo ng kapatid ko. Sa susunod, ikaw naman ang aakyat sa stage, ha? Kakausapin natin ang coach mo sa college. Baka makakuha ka ng scholarship sa basketball. Nasa akin ang medalya. Ako ang may hawak ng diploma. Pero si Joey pa rin ang bida sa usapan. Si Joey na nasa first year pa lang at pasang-awa ang mga grado. Noong gabing yon, kumain kami sa labas, sa paborito kong restaurant. Isang himala na pinagbigyan nila ako. Masaya ako. Akala ko ay para sa akin ang gabing ito. Habang kumakain kami, itinaas ni tatay ang kanyang baso ng wine. Tess, sabi niya. Tumingin siya sa akin. Pinigil ko ang paghinga ko. Ito na. Ito na ang sasabihin niyang mahal niya ako at proud siya sa akin bilang ako. Bilang si Tess. Ang tagumpay mo ay tagumpay ng pamilya, simula niya. Magandang halimbawa ito. Ngumiti ako. Hinihintay ang kasunod. Ngayon, patuloy ni tatay sabay lingon kay Joey. Ngayon ay makikita na ni Joey kung ano ang itsura ng hard work. Nakikita mo ba, Joey? Kung magsisipag ka gaya ng ate mo, balang araw magiging matagumpay ka rin. Nawala ang ngiti sa labi ko. Tinungga ko ang laman ng baso ko para lunukin ang pait. Iyon lang pala ako. Isang visual aid. Isang halimbawa, isang kasangkapan para ganahan si Joey. Ang halaga ng tagumpay ko ay nasusukat lang kung paano ito makakatulong sa kapatid ko. Kahit ano palang gawin ko. Kahit maging abogado pa ako. Kahit maging presidente pa ako ng Pilipinas. Sa mata nila. Ako ay ate lang ni Joey. Ang tagahawi ng daan para sa kanya. Pumasok ako sa pre-law sa isang sikat na universidad sa Maynila.
Akala ko, kapag lumayo ako, makakahinga ako. Pero ang pattern ay hindi nagbago, mas lumala pa. Si Joey, sinubukan niyang magkolehiyo, pero tamad siya, puro barkada, puro bulakbol, bumagsak siya sa unang semestre. Ang reaksyon ng magulang namin? Okay lang yan anak, baka hindi mo hiyang ang course mo, lipat tayo ng iba. Binayaran nila ang tuition niya. Buo. Binilhan pa siya ng kotse para hindi daw siya mahirapan sa biyahe. Kumuha pa sila ng tutor para tulungan siya sa mga basic subjects. Samantalang ako, nang sabihin kong kailangan ko ng tulong sa tuition sa law school. Ang sagot ni tatay sa telepono ay malamig pa sa yelo. Tess, mahal ang tuition. Alam mo naman na nagretiro na kami. Matalino ka naman, di ba? Kumuha ka ng scholarship. O kaya mag-working student ka. Sanay ka naman sa hirap. Sanay sa hirap. Hindi ko pinili na maging sanay sa hirap. Naging kailangan ko lang maging matatag dahil pinabayaan ninyo ako. Kaya habang si Joey ay nagmamaneho ng bagong kotse papunta sa eskwelahan, nababagsak din naman siya. Ako ay nagtatrabaho sa library ng universidad ng 20 oras kada linggo. Nag-a-assistant ako sa mga propesor, nagpupuyat sa pag-aaral ng mga kaso, nagtitipid sa pagkain. Minsan, isang pirasong tinapay at kape na lang ang tanghalian ko para makabili ng libro sa constitutional law. Sa bawat pahina na binabasa ko, sa bawat exam na ipinapasa ko, may apoy na nagliliyab sa dibdib ko. Hindi na ito para sa kanila. Hindi na ito para makuha ang palakpak nila. Ginagawa ko ito para sa isang araw. Isang araw na darating, na hindi ko na sila kailanganin, na maipakita ko sa kanila na ang anak na binaliwala nila ay higit pa sa inaakala nila. Pero aaminin ko, sa mga gabing mag-isa ako sa apartment ko, umiiyak pa rin ako, hawak ko ang mga libro ko, at tinatanong ko ang Diyos. Lord, ano po ba ang kulang sa akin? Bakit po parang kasalanan ko na naging masipag ako? Bakit po yung tamad ang laging pinagpapala sa pamilyang ito? Wala akong nakukuhang sagot. Ang tanging sagot lang ay ang katahimikan ng gabi. At ang katotohanan na kailangan kong gumising ng maaga bukas. Dahil walang sasalo sa akin kundi ang sarili ko. Ito ang naging buhay ko. Isang serye ng mga tagumpay na ako lang ang pumapalakpak. Mga medalyang walang bigat sa timbangan ng pagmamahal ng magulang ko. At hindi ko alam noon na ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Ang dagok na wawasak sa natitira kong pag-asa sa kanila. Kabanata 4, ang singsing at ang dalawang pagtataksil. Akala ko noon, ang pag-aasawa ang magiging tiket ko palabas. Ang akala ko, kapag nagkaroon na ako ng sariling pamilya, matatakasan ko na ang anino ng pagiging pangalawa sa bahay ng mga magulang ko. Nakilala ko si Paulo noong nasa huling taon ako sa law school. Iba siya, matangkad, gwapo, at galing sa pamilyang punong-puno ng suporta. Noong una kaming nag-date, nagulat siya sa kwento ng buhay ko. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng pagiging honor student ko, halos limusan ko lang ang atensyon ng magulang ko. Tess, sabi niya sa akin habang hinahawakan ng kamay ko, hindi mo deserve ang ganyan. Hayaan mo, kapag tayo na ang nagkapamilya, hindi ka naiiyak. Naniwala ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi maniniwala sa prinsipe na nangakong ililigtas ka sa tore ng kalungkutan? Nagplano kami ng kasal. Simple lang ang gusto ko. Isang garden wedding sa Tagaytay. Gusto ko sanang maramdaman na espesyal ako kahit isang araw lang. Lumapit kami kina nanay at tatay. Umaasa ako na kahit paano, tutulong sila. Tradisyon naman sa atin yon, di ba? Ang mga magulang ang tumutulong sa kasal ng anak. Pero ang sagot ni tatay, parang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig. Tess, anak, alam mo namang gipit kami ngayon. Medyo mahal ang gusto mong venue. Bakit hindi na lang kayo mag-civil wedding? O kaya sa maliit na restaurant na lang? Naintindihan ko naman sana kung talagang walang pera. May intindihan ko. Pero noong buwan ding iyon, nalaman ko ang totoo. Si Joey, ang kapatid kong golden child, ay muling huminto sa pag-aaral. Pangatlong kurso na niya iyon. Nursing daw ang gusto, tapos naging HRM, tapos business ad. Wala siyang natapos kahit isa. At ano ang ginawa ng mga magulang ko para i-comfort siya sa paghinto niya sa pag-aaral? Binilhan nila si Joey ng bagong sasakyan.
Isang SUV, brand new. Ang dahilan nila? Para naman hindi ma-depress ang kapatid mo. Kailangan niya ng bagong hobby para ganahan ulit sa buhay. Napaluha ako sa galit. Para sa luho ng kapatid kong tamad, may milyones sila. Pero para sa kasal ko, na isang beses lang mangyayari sa buhay ko, wala silang maibigay kahit 5 duling. Sa huli, ang pamilya ni Paulo ang sumagot ng malaking parte ng gastos. Nahihiya ako sa kanila. Pero tinanggap ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, ayos lang Tess. Ang importante, mahal ka ng asawa mo. Siya na ang bago mong pamilya. Naging masaya naman kami ni Paulo sa mga unang taon. Nakapasa ako sa bar exam. Naging ganap na abogado. Nagtrabaho ako sa isang malaking law firm sa Makati. Si Paulo naman ay nasa finance. Bumili kami ng kondo. Nag-ipon. Nangarap. Pero unti-unti, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Dahil sa trabaho ko bilang abogado, madalas akong gabihin. Minsan, Sabado at Linggo, nasa opisina pa rin ako. Kailangan kong kumita ng malaki. Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Nagsimulang magreklamo si Paulo. Tess, wala ka na bang oras sa akin? Puro ka na lang trabaho? Sinubukan kong bumawi. Nagluluto ako kapag may oras. Bumibili ako ng regalo. Pero parang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan namin. 5 taon na kaming kasal noon. Malapit na ang aming anibersaryo. Isang hapon, Martes noon. Masama ang pakiramdam ko, kaya umuwi ako ng maaga galing opisina. Hindi ako nag-text kay Paulo. Gusto ko siyang surpresahin. May dala akong paborito niyang pagkain galing sa Ambers. Pagpasok ko ng kondo, tahimik. Pero may nakita akong sapatos ng babae sa may pintuan. Hindi akin iyon. Kumabog ang dibdib ko. Pumasok ako sa kwarto. Dahan-dahan. At doon, nakita ko ang tanawin na dumurog sa puso ko. Si Paulo, ang asawa ko, ang prinsipe ko, may kasamang ibang babae sa kama namin. Si Sarah. Ang junior associate sa opisina nila. Kilala ko siya. Ilang beses ko na siyang nakasama sa dinner. Nagkagulo. Sigawan. Sumbatan. Ang inaasahan ko, hihingi ng tawad si Paulo. Luhuluhod siya. Iiyak siya. Pero hindi. Tumingin siya sa akin, mata sa mata. At ang sinabi niya ay parang kutsilyo na itinarak sa dibdib ko. Kasalanan mo ito, Tess, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Kung umuuwi ka ng maaga, kung inuuna mo ang asawa mo kaysa sa mga kliyente mo, hindi ako maghahanap ng iba. Masyado kang malamig, masyado kang career woman. Kasalanan ko? Ako na nagpapakahirap magtrabaho para sa future namin? Ako pa ang may kasalanan? Umalis ako ng kondo noong gabing iyon. Bit-bit ang ilang damit. Pumunta ako sa isang hotel. Umiiyak ako habang nakaupo sa sahig ng banyo. Pakiramdam ko, gumuho ang buong mundo ko. Sa sandaling iyon ng kahinaan. Hinanap ko ang nanay ko. Kahit gaano pa sila naging unfair sa akin noon, nanay ko pa rin siya. At sa kultura natin, kapag nasaktan ng anak, sa ina tumatakbo. Gusto ko ng kakampi, gusto ko ng yakap, tinawagan ko siya. Nay! Hagulgol ko. Si Paulo, may babae siya, nahuli ko sila. Natahimik si nanay sa kabilang linya. Inasahan ko na magagalit siya. Inasahan ko na sasabihin niyang, umuwi ka dito anak, aalagaan kita. Pero huminga lang siya ng malalim. At ang sumunod niyang sinabi ay hindi ko makakalimutan hanggang sa huling hininga ko. Tess, sabi niya sa tunong parang nangangaral, alam mo naman na ang pag-aasawa ay trabaho, ang lalaki may mga pangangailangan yan. Natigilan ako. Napahinto ako sa pag-iyak. Nay, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, patuloy niya, baka naman nagkukulang ka? Masyado ka kasing subsob sa pag-aabogado mo. Ang babae, dapat ang prioridad ay ang asawa, ang bahay. Kung naging mas mabuting asawa ka sana at hindi masyadong matigas ang ulo, baka hindi naghanap ng iba si Paulo. Baka, hindi, naghanap. Iba. Sa isang iglap, naramdaman ko ang dobleng saksak. Ang una ay galing sa asawa ko na nagtaksil sa akin. Ang pangalawa ay galing sa sarili kong ina na sinisisi ako sa panloloko ng asawa ko. Ito ang tinatawag nilang victim blaming. At galing pa mismo sa taong nagluwal sa akin. Nay, bulong ko. Nagtaksil siya. Sa kama namin.
At kasalanan ko pa rin? Wala akong sinasabing kasalanan mo, sagot ni nanay na parang naghuhugas kamay. Sinasabi ko lang, baka may magagawa ka pa kung magpapakumbaba ka. Sayang naman ang kasal ninyo. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao, nakakahiya kung maghihiwalay kayo. Nakakahiya. Iyon lang pala ang mahalaga sa kanila. Ang sasabihin ng ibang tao, ang imahe ng pamilya. Hindi ang nararamdaman ko. Hindi ang sakit na dinaranas ko. Para silang si Paulo. Pareho silang mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. Pero pareho nila akong sinisi sa mga bagay na hindi ko naman ginusto. Binabaan ko ng telepono si nanay. Nakaupo ako sa madilim na kwarto ng hotel. Mag-isa, walang asawa, walang magulang, walang kakampi. Noong gabing iyon, may namatay sa loob ko. Namatay ang batang Tess na laging umaasa na may sasalo sa kanya. Namatay ang Tess na naniniwala na kung magiging mabait siya at masipag, magiging maayos ang lahat. Napagtanto ko na sa mundong ito, ako lang ang mayroon ako. Kung gusto kong mabuhay, kung gusto kong makaahon, kailangan kong tumayo mag-isa dahil ang mga taong dapat na nagpoprotekta sa akin. Sila pa ang unang nagtutulak sa akin sa bangin. Ang sakit ng gabing iyon ay naging gasolina ko. Hindi ko alam noon, pero iyon ang simula ng pagiging matigas ko. Ang pagiging bakal na kailangan ko para harapin ang susunod na kabanata ng buhay ko. Ang kabanata kung saan ako naman ang maniningil. Kabanata 5. Ang halaga ng isang anak, sabi nila. Kapag umuulan, bumubuhos, hindi lang pala ito kasabihan, totoo ito, at naranasan ko ito mismo. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, akala ko ay tapos na ang pinakamasakit na parte. Akala ko, ang paghihiwalay namin ni Paulo ay magiging simple lang, tutal. Siya naman ang nagloko. Siya naman ang may kasalanan. Pero nagkamali ako. Kumuha si Paulo ng abogado. Isang agresibong abogado na walang puso. Binaliktad nila ang kwento. Pinalabas nila na pinirmahan ko ang prenuptial agreement namin dahil sa takot. Gusto nilang kunin ang kalahati ng kinikita ko sa law firm. Isipin ninyo iyon. Siya na nga ang nagtaksil. Siya pa ang may ganang manghingi ng pera sa akin. Tumagal ang kaso, linggo, buwan. Nauubos ang ipon ko sa pagbabayad ng sarili kong abogado. At dahil mapagbiro ang tadhana, nangyari ang isang aksidente. Ang kondo na tinitirhan ko pansamantala ay binaha. Pumutok ang tubo ng tubig sa unit sa itaas. Nasira ang mga gamit ko. Damit, laptop, dokumento. Halos lahat ay basa at hindi na mapapakinabangan. Wala akong matuluyan, wala akong pera. Ang bank account ko ay halos simot na dahil sa kaso, sa sandaling iyon. Wala na akong ibang choice, nilunok ko ang pride ko. Isinantabi ko ang lahat ng sama ng loob ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang kamay ko habang dinadaya ang numero ni tatay. Kailangan ko ng tulong. Hindi naman kalakihan, 750,000 piso. Oo, alam ko, malaking halaga iyon para sa karaniwang tao. Pero para sa mga magulang ko, kayang-kaya nila iyon. May mga lupa sila sa probinsya, may pensyon, may ipon, at higit sa lahat. Nangako ako na babayaran ko. May interes pa. Sumagot si tatay sa telepono. Tay, simula ko. Garalgal ang boses ko. Hirap na po ako. Binaha ang apartment ko. Wala akong matuluyan. At ginigipit ako ni Paulo sa korte. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang pakay ko. Pwede po ba akong makahiram? 750,000 pesos lang po. Pang-deposit sa bagong matitirhan at panggastos habang inaayos ang kaso. Babayaran ko po kayo agad kapag nakuha ko na ang bonus ko. Naghintay ako ng sagot, inasahan ko ang awa. Inasahan ko na sasabihin niyang, sige anak, ibibigay namin. Pero ang narinig ko ay isang malalim na buntong hininga. Yung buntong hininga na parang naiirita. Tess, sabi ni tatay. Ang boses niya ay matigas. Alam mo naman na retired na kami ng nanay mo. Fixed income lang ang inaasahan namin. Hindi kami pwedeng basta-basta maglabas ng pera. Tumigil ang mundo ko. Pero tay, pilit ko, emergency lang po talaga. Ibabalik ko naman. Anak, putol niya sa akin. Malaki ka na, may maganda kang trabaho, abogado ka. Dapat napaghandaan mo ang mga ganitong problema.
Hindi pwedeng tuwing may aberya, sa amin ka tatakbo. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Ang sakit. Ang sakit-sakit marinig iyon mula sa taong dapat ay sumasalo sa iyo kapag nadapa ka. Wala akong nagawa. Nagpasalamat na lang ako at ibinaba ang telepono. Umiyak ako hanggang sa wala nang lumabas na luha. Inisip ko, baka tama sila. Baka wala talaga silang pera. Baka gipit din sila. Sinubukan kong intindihin sila. Kasi magulang ko sila. Pero 2 araw lang ang lumipas. Tumawag ang pinsan kong si Jennifer. Yung pinsan kong madaldal at mahilig sa chismis. "Tess!" bati niya sa akin. Masigla. "Musta ka na? Nabalitaan mo na ba ang good news?" "Anong good news?" tanong ko. Walang ganang sumagot. "Si Joey, may bago na namang negosyo. Nagtayo ng sports bar malapit sa Timog Avenue. Sosyalte, ang ganda ng pwesto." Nanlamig ang buong katawan ko. Sports bar? Saan kumuha ng puhunan si Joey? Wala naman iyong trabaho at puro utang. "Talaga?" sabi ko. Pinipilit kong pakalmahin ang boses ko. "Saan galing ang puhunan?" "Di kina tito at tita," sagot ni Jennifer. Ang dinig ko, binigyan siya ng 2.5 million pesos. Cash. Grabe no? Ang swerte talaga ni Joey. Todo suporta sila tito. 2 milyon. At kalahating milyon. 2 at kalahating milyon. Nabingi ako. Parang huminto ang ikot ng mundo. 2 araw ang nakararaan. Humiram ako ng 750,000 pesos para may matirhan ako. Para hindi ako matulog sa kalye. Sabi nila, wala silang pera. Sabi nila, kailangan kong matuto. Pero para kay Joey? Para sa kapritso niya? Para sa isang negosyo na alam naman nating malulugi lang ulit? Mayroon silang 2.5 million pesos. Agad-agad. Walang tanong-tanong. Walang sermon tungkol sa pagtayo sa sariling paa. Ang 750,000 na kailangan ko para mabuhay ay ipinagkait. Pero ang milyon-milyon para sa luho ni Joey ay ibinigay ng bukal sa loob. Tiningnan ko ang cellphone ko. Naramdaman ko ang init na gumapang mula sa tiyan ko papunta sa mukha ko. Hindi ito lungkot, hindi ito tampo. Ito ay galit, purong galit. Galit sa kawalan ng hustisya. Galit sa pagiging tanga ko na umaasa pa rin sa kanila. Sumigaw ako, isang malakas na sigaw na puno ng sakit. At buong lakas kong ibinato ang cellphone ko sa pader ng hotel room. Blag! Nakita kong nabasag ang screen. Nagkahiwa-hiwalay ang mga piyesa. Tinitigan ko ang sira-sirang telepono sa sahig. At sa sandaling iyon, kasabay ng pagkasira ng telepono ko, may nasira din sa ugnayan ko sa mga magulang ko. Tapos na. Sapat na ang 30 taon ng pagpapakatanga. Sapat na ang pagmamakaawa. Kung wala silang maibigay na tulong sa akin noong nasa bingit ako ng kamatayan, hindi ko na rin kailangan ang pagmamahal nila kapag nakaahon na ako. Pinulot ko ang SIM card mula sa wasak na telepono. Nagdesisyon ako, magiging ulila na lang ako. Mas mabuti pang mag-isa kaysa magkaroon ng magulang na pinaparamdam sa iyo araw-araw na wala kang halaga. Tumayo ako, pinunasan ko ang luha ko. Ito na ang huling iyak ko para sa kanila. Pupunta ako sa Chicago. Tatanggapin ko ang offer sa akin doon at hindi na ako lilingon pabalik. Goodbye nanay. Goodbye tatay. Magsama kayo ng golden child ninyo. Kabanata 6. Ang muling pagsilang sa Chicago, sabi nila. Mahirap daw mabuhay sa ibang bansa, malungkot, malamig, at nakakapanibago. Pero para sa akin, ang paglipat sa Chicago ay hindi parusa. Ito ay kalayaan. Noong sumakay ako ng eroplano paalis ng Pilipinas, bit-bit ko lang ang 2 maleta at ang wasak na puso ko. Iniwan ko ang lahat, ang kondo na binaha, ang alaala ng asawang nagtaksil, at ang pamilyang ipinaramdam sa akin na wala akong halaga. Habang lumalayo ang eroplano at lumiliit ang tanawin ng Maynila sa bintana, may naramdaman akong kakaiba, hindi lungkot, kundi ginhawa. Sa wakas, makakahinga na ako. Ang Chicago ay isang magandang lungsod, malalaki ang gusali, mabilis ang buhay. At oo, napakalamig kapag winter. Pero mas gugustuhin ko pa ang lamig ng snow kaysa sa lamig ng pakikitungo ng mga magulang ko. Natanggap ako sa isang prestihiyosong law firm. Malaking kumpanya. Iba ang kultura dito. Sa Pilipinas, kailangan mong magkaroon ng backer o kakilala para umangat.
Dito, ang basehan ay galing at sipag. At sanay ako sa sipag. Buong buhay ko, iyon lang ang ginawa ko. Magtrabaho, mag-aral, magsumikap, pero may nagbago. Dati, nagpapakahirap ako para mapansin ni nanay at tatay. Ginagalingan ko para may ipagmayabang sila. Ngayon, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Gumigising ako ng 5:00 ng umaga. Nagkakape habang nakatanaw sa Lake Michigan. Pumapasok sa opisina ng taas noo. Nanalo ako sa mga kaso. Pinuri ako ng mga boss ko. Hindi dahil anak ako ni Eduardo at Carmen, kundi dahil ako si Tess. Magaling na abogado. Dumoble ang sweldo ko sa unang pagkakataon sa buhay ko. Naramdaman ko ang tinatawag nilang financial freedom. Wala nang utang, wala nang hihingin sa magulang. Sa panahong ito ng paghilom, doon ko nakilala si Roberto, isang doktor, pediatric surgeon. Nakilala ko siya sa isang charity event ng kumpanya namin. Iba siya kay Paulo at lalong iba siya kay tatay. Si Roberto ay may mga matang mabait, yung klase ng mata na kapag tumingin sa'yo, pakiramdam mo ay ligtas ka. Nakikinig siya kapag nagsasalita ako. Hindi siya nai-insecure sa trabaho ko. Sa katunayan, proud siya sa akin. Ang galing mo naman, Tess, sabi niya sa akin isang gabi habang nagdi-dinner kami. Bilib ako sa dedikasyon mo. Sanay ako sa mga lalaking gusto akong kontrolin. Sanay ako sa mga lalaking gusto nila, sila ang bida. Pero si Roberto, masaya siya na pareho kaming umaangat. Noong una, takot ako. Sabi ko sa sarili ko, Tess, huwag kang magpapaloko ulit. Baka saktan ka lang din yan. Pero matiyaga si Roberto. Dahan-dahan, tinunaw niya ang yelo sa puso ko. Pagkalipas ng 8 buwan, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol kay Joey. Ang tungkol sa $15,000 na ipinagkait sa akin. Ang tungkol sa kawalan ng suporta ng mga magulang ko. Inaasahan ko na sasabihin niyang, hayaan mo na, magulang mo pa rin yan. Iyon kasi ang laging sinasabi ng mga Pilipino, di ba? Pero hindi. Hinawakan ni Roberto ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ako. Seryoso. Tess, sabi niya. Ang boses niya ay malumanay pero matatag. Ang hindi nila pagpapahalaga sa iyo ay hindi refleksyon ng halaga mo. Refleksyon iyon ng kakulangan nila bilang magulang. Ulitin ko. Refleksyon iyon ng kakulangan nila. Sa sandaling iyon, parang may bumagsak na mabigat na bato mula sa balikat ko. Habang buhay kong inisip na may mali sa akin, na kaya mas mahal nila si Joey ay dahil kulang ako. Kulang sa galing, kulang sa bait, kulang sa tagumpay. Pero mali pala ako. Ako ay sapat, sobra-sobra pa nga. Sila ang hindi marunong tumingin, sila ang bulag. Mula noon, natuto akong bumitaw sa pagnanais na makuha ang approval nila. Tumatawag pa rin ako sa kanila tuwing Pasko o birthday. Pero maikli na lang. Hello, Nay. Happy birthday. Padalhan ko na lang kayo ng regalo. Tapos na. Kapag nagkukwento sila tungkol kay Joey at sa mga negosyo nitong palpak, hindi na ako nagagalit. Nakikinig lang ako. Ganun ba? Sayang naman. Wala nang sakit. Wala nang kirot. Parang pinapanood ko na lang ang isang teleserye na hindi ako kasali sa cast. Sa edad na 31, nabayaran ko ang lahat ng utang ko sa divorce lawyer. Bumili ako ng sarili kong kondo dito sa Chicago, nasa 25th floor. Kita ang buong lungsod. Naalala ko noong araw na pinirmahan ko ang titulo ng bahay. Ako lang mag-isa, walang asawa, walang magulang. Pangalan ko lang ang nandoon. Maria Teresa Santos. Umiyak ako noong araw na iyon, pero hindi luha ng lungkot, luha ng tagumpay. Dahil sa wakas, mayroon na akong tahanan na walang magpapalayas sa akin. Tahanan kung saan ako ang bida. Tahanan kung saan walang golden child na kakaagaw sa atensyon. Payapa na ako, akala ko. Ito na ang happy ending ko, akala ko. Tuluyan na akong nakawala sa drama ng pamilyang Santos. Naging masaya kami ni Roberto. Nagpaplano na kaming magpakasal. Tahimik ang buhay. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan ka payapa, kung kailan ka naka-move on, doon kakatok ang multo ng nakaraan. At ang katok na iyon ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. 2:00 ng madaling araw. Ang tawag na nagbaliktad ng mundo namin
Ang tawag na nagsimula ng lahat ng ito. Kabanata 7, ang pagbaliktad ng mundo umaga na sa Chicago. Pero sa pakiramdam ko, madilim pa rin. Nakaupo ako sa kusina, hawak ko ang tasa ng kape. Pero hindi ko ito iniinom. Malamig na ang kape, kasing lamig ng nararamdaman ko sa sikmura ko. Kagabi, tumawag sila, umiiyak, nagmamakaawa. Ang mga magulang ko, sina Nanay Carmen at Tatay Eduardo, ang mga taong dating tumitingin sa akin mula sa taas pababa. Ngayon, nasa ilalim sila, at ako ang nasa taas. Bumaliktad na ang mundo. Ang gulong ng palad ay umikot na. Naalala ko ang sinabi ni Nanay sa telepono. Paulit-ulit itong umiikot sa utak ko. Tess, ikaw na lang ang pag-asa namin. Tulungan mo ang kapatid mo. Ikaw ang mag-abogado sa kanya. Wala kaming pambayad sa iba. Pamilya tayo. Dugo at laman. Pamilya, nakakatawa. Ngayon lang nila naalala ang salitang pamilya. Noong naghihiwalay kami ng asawa ko. Noong wala akong matirhan. Pamilya ba ang turing nila sa akin? Hindi. Ang turing nila sa akin ay pabigat. Isang anak na dapat turuan ng leksyon. Pero ngayon, dahil si Joey ang nangangailangan, biglang naging sagrado ang salitang pamilya. Gusto nila akong umuwi. Gusto nilang akuin ko ang kaso ni Joey, libre, pro bono. At hindi lang iyon, humihingi din sila ng pera, panggastos daw sa araw-araw, dahil naisangla na nila ang lahat para sa piyansa ni Joey. Ubus na ang retirement fund, ubus na ang ipon. Napasandal ako sa upuan. Tumingin ako kay Roberto na nagluluto ng almusal. Tahimik lang siya. Alam niyang kailangan ko ng oras para mag-isip. Sa totoo lang, may dalawang boses na nag-aaway sa isip ko. Ang unang boses ay ang boses ng galit, ang boses ng batang Tess na nasaktan. Sinasabi ng boses na ito, huwag mo silang tulungan, hayaan mo silang maghirap, hayaan mong maranasan ni Joey ang consequences ng mga kalokohan niya. Hayaan mong maramdaman ni nanay at tatay ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Napakasarap pakinggan ng boses na yon. Parang hustisya, parang karma. Isipin ninyo, 30 taon na silang pinapaboran. Ngayon lang sila madadapa. Bakit ko sila sasaluhin? Bakit ako magpapakabayani sa mga taong pumatay sa tiwala ko? Pwede kong patayin ang telepono ko? Pwede akong magpalit ng number? Pwede kong ipagpatuloy ang buhay ko dito sa Amerika na parang wala silang eksistensya. Pero, may pangalawang boses. Ang boses ng konsensya. Ang boses ng pagpapalaki sa akin bilang isang Kristiyano. At higit sa lahat, ang boses ng bago kong sarili, ang Tess na magaling na abogado, ang Tess na masaya at buo kung gaganti ako, kung pababayaan ko silang malugmok habang kaya ko naman tumulong. Magiging katulad lang din nila ako, magiging malupit din ako, ayokong maging katulad nila. Ayokong dalhin ang bigat ng galit habang buhay. Lumapit sa akin si Roberto. Inabutan niya ako ng bagong timpla ng kape, mainit, mabango. Ano ang iniisip mo? Tanong niya ng mahina. Tumingin ako sa kanya. Iniisip ko kung anong gagawin ko, kung tutulungan ko sila. Parang bumabalik ako sa pagiging doormat, yung inaapakan lang. Pero kung hindi ko sila tutulungan, parang ang sama-sama kong anak. Umupo si Roberto sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Tess, sabi niya, may pangatlong choice. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng pagiging martir o pagiging malupit. Pwede kang tumulong, pero sa paraang may respeto sa sarili mo. Napaisip ako. Tama siya. Ang problema sa pamilya namin, hindi lang si Joey. Ang problema ay ang enabling. Kinukonsinti nila ang mali. Lagi nilang sinasalba si Joey, kaya hindi ito natututo. Kung bibigyan ko sila ng pera ngayon, kung aayusin ko ang kaso ni Joey nang walang kapalit, wala silang matututunan. Uulit lang si Joey. At hihingi lang ulit sila sa akin. Magiging cycle ito. Walang katapusang cycle. Kailangan ko silang tulungan. Pero hindi sa paraang gusto nila. Tutulungan ko sila sa paraang kailangan nila. Tinatawag itong tough love. Pagmamahal na matigas. Pagmamahal na hindi nagkukonsinti. Tumayo ako. Naglakad-lakad sa sala, nagsimulang mabuo ang plano sa utak ko. Kakausapin ko sila,
Iaalok ko ang tulong ko, ang talino ko bilang abogado. Alam ko ang pasikot-sikot sa batas. Alam ko kung sinong abogado sa Pilipinas ang makakatulong kay Joey para mapababa ang sentensya. Pero, may kapalit? Hindi pera. Hindi ko kailangan ng pera nila. Ang kapalit ay pagbabago. Kailangan nilang harapin ang katotohanan. Kailangan nilang aminin na ang sitwasyon ngayon ay resulta ng ilang dekadang pagkakamali. Kinuha ko ang cellphone ko. Tatawagan ko ang aking therapist na si Dr. Rivera. Hihingi ako ng advice kung paano ko sasabihin ito ng maayos. Pero buo na ang loob ko. Hindi ako magbibigay ng pera. Kahit 5. Hindi ako uuwi para maging tagapagligtas lang. Uuwi ako para ayusin ang ugat ng problema. Kung gusto nila ng tulong ko, kailangan nilang sumunod sa batas ko, batas ng katotohanan, batas ng responsibilidad, at batas ng pagpapagamot sa sugat ng pamilyang ito. Huminga ako ng malalim, handa na ako. Handa na akong harapin sila. Hindi bilang ang anak na uhaw sa atensyon, kundi bilang isang babaeng buo, matatag, at may sariling paninindigan. Ito na ang huling pagkakataon. Kung tatanggapin nila ang kondisyon ko, tutulong ako. Kung hindi, malinis ang konsensya ko. Pinindot ko ang numero ni nanay. Ring, ring, ring. Hello? Tess? Sagot ni tatay. Agad-agad. Halatang nag-aabang sa telepono. Tay, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Walang halong galit, pero matigas, parang bato. Nakapag-isip na po ako. Natahimik sa kabilang linya. Hinihintay nila ang oo. Hinihintay nila ang pagsuko ko. Tutulong ako, patuloy ko. Pero makinig kayong mabuti. Dahil may mga kondisyon ako. At hindi ito negosyo. Hindi ito pwedeng tawaran. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pero hindi ako umatras. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Ang kabanata kung saan ako naman ang magdidikta ng rules. Ano yun, anak? Tanong ni tatay. Medyo kinakabahan. Una, sabi ko, hindi ko kayo bibigyan ng pera. Rinig ko ang pagsinghap nila. Pangalawa, hindi ako ang magiging abogado ni Joey. Ethics violation iyon dahil kapatid ko siya. Irerekomenda ko kayo sa kaibigan ko sa Manila. At pangatlo, at ito ang pinakaimportante. Tumigil ako sandali para diinan ang sasabihin ko. Tutulong lang ako. Kung papayag kayong lahat, si nanay, si tatay, at si Joey, na sumailalim sa family therapy, aayusin natin ang pamilyang ito o walang tulong na mangyayari. Katahimikan, isang mahaba at mabigat na katahimikan. Ang bola ay nasa kanila na ngayon. Kabanata 8. Ang huling salita. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Roberto. Ramdam ko ang init ng palad niya. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Nasa sala kami ng aming apartment. Nakalatag sa harap ko ang notebook kung saan nakasulat ang mga puntos na sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. Isang malalim na buntong hininga na parang nag-iipon ng hangin para sumisid sa malalim na dagat. Dinial ko ang numero. Naka-loudspeaker ang telepono. Hello? Tess? Sagot ni tatay. Agad-agad. Halatang kanina pa sila naghihintay sa tabi ng telepono. Inaasahan nila ang magandang balita. Inaasahan nila ang oo. Tay, simula ko. Ang boses ko ay kalmado, praktisado. Pinag-isipan ko pong mabuti ang hiling ninyo. Oh, ano? Magpapadala ka na ba? Sabad ni nanay sa background. Rinig ko ang pag-asa sa boses niya. Makinig po kayo, sabi ko. Handa akong tumulong, pero may mga kondisyon ako at ang mga kondisyong ito ay hindi pwedeng baguhin. Tumahimik sa kabilang linya. Naramdaman ko ang bigat ng hangin. Una, sabi ko, magbibigay ako ng legal consultation. Gagabayan ko kayo kung ano ang dapat gawin sa kaso. Ibibigay ko sa inyo ang contact number ni Attorney Galvez. Siya ang pinakamagaling na criminal lawyer na kilala ko sa Manila na humahawak ng mga kasong tulad nito. Kakausapin ko siya para tanggapin ang kaso ni Joey. Mabuti naman, sabi ni tatay. Salamat anak, alam ko naman na hindi mo kami matitiis. Magkano ang ipadadala mo para sa acceptance fee niya? At kailangan din namin ng panggastos sa bahay kasi pinutol ko siya. Tay, sandali lang po, hindi pa ako tapos. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Roberto. Ito na ang mahirap na parte.
Ang ikalawang kondisyon ko, wala akong ipadadalang pera, kahit 5. Kayo ang bahalang magbayad kay Attorney Galvez. Kayo ang bahalang humanap ng panggastos ninyo sa araw-araw. Ano? Sigaw ni tatay. Ang boses niya ay parang kulog. Nagbibiro ka ba, Tess? Saan kami kukuha ng pera? Ubus na ang lahat. Isinanla na namin ang bahay. Wala na kaming makukunan. May mga lupa pa kayo sa probinsya, sagot ko ng mahinahon. May mga alahas pa si nanay. At si Joey, matanda na siya. Pwede siyang magbenta ng mga gamit niya. Ito ang panahon para matuto siyang magsakripisyo. Tess, pinapatay mo kami, iyak ni nanay. Bakit ka ganyan? Ang dami mong pera dyan sa Amerika. Abogado ka, partner ka sa kumpanya. Bakit ipinagkakait mo sa amin ang tulong? Masakit. Masakit marinig ang sumbat nila. Pero alam kong ito ang tama. Pangatlo, patuloy ko. Hindi ko pinansin ang iyak ni nanay. Dahil kung magpapadaig ako sa awa, talo na naman ako. At ito ang pinakaimportante sa lahat. Tutulong lang ako sa aspetong legal kung papayag lang kayo na sumailalim ang buong pamilya sa therapy. Katahimikan. Parang tumigil ang mundo. Sa kultura nating mga Pilipino, lalo na sa mga matatanda, ang salitang therapy o counseling ay parang mura para sa kanila. Ang pagpunta sa psychologist ay para lang sa mga baliw o kaya ay isang malaking kahihiyan. Ayaw nating nilalabas ang bahaho ng pamilya sa ibang tao. Ano? Tanong ni tatay. Mahina pero puno ng diin. Gusto mong magpa-check up kami sa utak? Baliw ba kami sa tingin mo? Ang kapatid mo ay makukulong. Tapos ang gusto mo ay umupo kami sa sofa at magkwentuhan tungkol sa feelings? Kalokohan yan. Hindi yan kalokohan, tay, sagot ko. Ang nangyari kay Joey ay hindi aksidente. Resulta ito ng palaki ninyo sa kanya. Resulta ito ng laging pagsalo ninyo sa kanya tuwing nadadapa siya. Kung hindi natin aayusin ang ugat ng problema, mauulit at mauulit lang ito. Wala kaming kasalanan, depensa ni nanay. Nagmamahal lang kami. Masama bang mahalin ng anak? Mayroong pagmamahal na nakakasakalnay at mayroon ding pagmamahal na nakakasira. Ang ginagawa ninyo kay Joey ay hindi pagtulong. Kinukonsinti ninyo siya. Huwag mo kaming turuan kung paano maging magulang, sigaw ni tatay. Kami ang nagpalaki sa'yo, wala kang utang na loob, ginagamit mo ang sitwasyon ng kapatid mo para ipaghiganti ang sarili mo. Makasarili ka. Makasarili, walang utang na loob. Iyan ang mga salitang panlaban ng bawat magulang na Pilipino kapag natatalo na sila sa argumento. Dati, kapag naririnig ko ang mga salitang yan, umiiyak ako, nagigilty ako. Pero ngayon, wala na, manhid na ako sa mga salitang yan. Dahil alam ko ang totoo. Tay, sabi ko, ang boses ko ay mababa pero matigas. Hindi ito negosasyon, ito ang kondisyon ko. Tanggapin ninyo or hindi. Kayo ang bahala. Kung ayaw ninyo ng therapy, ayos lang. Pero huwag kayong umasa ng tulong mula sa akin. Maghanap kayo ng ibang abogado. Maghanap kayo ng ibang mauutangan. Tess, anak. Hihirit pa sana si nanay. Iyon lang po. Hihintayin ko ang desisyon ninyo. Ipadala nyo na lang sa email ko kung payag na kayo. At ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos ng tawag, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Sa wakas, nasabi ko na. Naitawid ko na ang linya. Niyakap ako ni Roberto. Proud ako sa iyo, bulong niya. At nagsimula ang paghihintay. 1 araw, 2 araw, 3 araw, walang tawag, walang text. Alam ko ang ginagawa nila, sinusubukan nila ako. Ito ang tinatawag na silent treatment. Sanay sila na ako ang unang bibigay. Dati, kapag nagtatampo sila, ako ang unang tatawag. Ako ang unang hihingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. 4 na araw, 5 araw. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Tita Baby, kapatid ni nanay. Tess, sabi niya, sobrang sama ng loob ng magulang mo. Baka atakihin sa puso ang tatay mo. Sige ka, baka pagsisihan mo yan kapag may nangyari sa kanila. Magpadala ka na kasi ng pera. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipaliwanag ang side ko, pero pinili kong tumahimik. Tita, sabi ko lang, alam nila ang kondisyon ko. Nasa kanila ang desisyon. 6 na araw, 7 araw. Mahirap, sobrang hirap. May mga gabi na gusto kong kunin ang phone at sabihing, sige na nga,
Padadalhan ko na kayo. Pero pinipigilan ako ni Roberto. Tess, tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ito parusa, gamot ito. At ang gamot, minsan mapait bago makagaling. 8 araw, 9 na araw, 9 na araw ng katahimikan. 9 na araw ng pagdududa kung tama ba ang ginawa ko. At sa 9 na gabi, tumunog ang telepono, si Nanay. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello? Tess, ang boses ni Nanay ay mahina. Wala na ang galit, wala na ang sigaw. Ang natira na lang ay pagod at pagsuko. Nay? Payag na kami, sabi niya. Nakausap na namin si Joey. Payag na rin siya. Gagawin namin ang gusto mo. Magte-therapy kami. Napapikit ako. Walang sigawan ng tagumpay. Walang I told you so. Ang naramdaman ko lang ay lungkot at ginhawa. Lungkot dahil kinailangan pa nilang umabot sa ganito bago makinig. At ginhawa. Dahil sa wakas, sa unang pagkakataon sa buhay namin, sila ang lumapit sa akin. Sila ang sumunod sa patakaran ko. Sige Nay, sagot ko. I-book ko ang schedule kay Dr. Helen Marshall. Uuwi ako sa Sabado. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nanalo ako sa laban. Pero alam kong hindi pa tapos ang giyera. Ang tunay na laban ay mangyayari sa loob ng kwartong iyon. Sa therapy room. Kung saan bubuksan namin ang mga sugat na 30 taon nang nagnanaknak. Nay, pero sa ngayon, sapat na ito. Naitayo ko ang pader. At hindi ito natibag, Kabanata 9. Ang paghilom ng lumang sugat, ang klinika ni Dr. Marshall sa Makati, ay tahimik. Malamig ang aircon, amoy lavender. Pero para sa amin. Para itong isang korte kung saan hinahatulan ang kasalanan ng nakaraan. Nakaupo kami sa magkabilang sofa, ako sa kaliwa, sina Nanay, Tatay at Joey sa kanan. Sa gitna namin ay isang mesa. Pero sa totoo lang, ang nasa gitna namin ay isang pader. Isang pader na gawa sa 30 taon ng sama ng loob. Sa unang mga session, matigas sila. Si Tatay, laging nakakrus ang braso. Laging sinasabi na ginawa naman nila ang lahat para sa amin. Si Nanay, laging umiiyak at sinasabing, mahal namin kayong pareho. Pero sa araw na ito, nagpa siya akong basagin ng pader. Tumingin ako sa kanila, wala nang galit sa boses ko. Ang natira na lang ay pagod at katotohanan. Nay, Tay, simula ko. Alam kong mahal ninyo kami, pero hindi ninyo kami minahal ng pareho. Aalma sana si Tatay, pero itinaas ni Dr. Marshall ang kamay niya para patigilin ito. Hayaan ninyo siyang magsalita, sabi ng doktora. Huminga ako ng malalim. Naalala niyo po ba noong 8 taong gulang ako? Tanong ko. Yung piano recital ko? 3 buwan akong nag-practice, pero hindi kayo sumipot. Bakit? Dahil may sinat si Joey. Tumingin ako kay Joey na nakayuko. Hindi lagnat, sinat lang. Pero sa araw na yon, ang mensaheng natanggap ko ay malinaw. Ang sinat ni Joey ay mas mahalaga kaysa sa tagumpay ko. Nakita kong kumurap si Nanay. Parang may naalala siya. Noong graduation ko bilang valedictorian, patuloy ko, ang sabi niyo sa akin, Tess, good job. Sana gayahin ka ni Joey kahit sa araw na dapat ako ang bida. Siya pa rin ang iniisip ninyo. Naging kasangkapan lang ako para ganahan siya. Tahimik ang buong kwarto. Rinig ko ang paghinga nila. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi ko, nanginginig na ang boses ko. Nung naghiwalay kami ni Paulo, nung wala akong matirhan, humingi ako ng 750,000 pesos, pautang lang. Babayaran ko naman. Pero ang sabi nyo, wala kayong pera? Ang sabi nyo, matuto akong tumayo sa sarili kong paa. Tinitigan ko si Tatay sa mata. Pero noong linggo ding iyon, binigyan nyo si Joey ng 2.5 million pesos para sa negosyo niyang palpak, cash. Walang tanong-tanong. Sa sandaling iyon, Tay, nalaman ko ang halaga ko sa inyo. Mas mahalaga ang luho ng anak ninyong lalaki kaysa sa buhay ng anak ninyong babae. Bumagsak ang balikat ni Nanay. Tinakpan niya ang mukha niya at humagulgol. Hindi ko alam, bulong ni Nanay. Hindi ko alam na ganun ang naramdaman mo. Akala ko kasi matapang ka. Akala ko kaya mo na ang sarili mo. Kaya ko ang sarili ko, Nay. Sagot ko. Dahil wala akong choice. Dahil pinabayaan ninyo ako. Sa puntong ito,
Inaasahan kong magagalit si tatay. Inaasahan kong sisigaw siya at sasabihing wala akong utang na loob. Pero hindi. Nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Yumugyog ang balikat ni tatay. At tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang matigas na Eduardo Santos, ang haligi ng tahanan, ay umiiyak. "Patawarin mo ako," garalgal na sabi ni tatay. Napatingin ako sa kanya. Gulat. "Akala ko," sabi niya, habang pinupunasan ang luha gamit ang panyo. "Akala ko nagiging mabuting ama ako. Akala ko dahil binibigay ko ang lahat kay Joey, tinutulungan ko siya. At akala ko dahil hinahayaan kita, pinapalakas kita." Tumingin siya sa akin, puno ng pagsisisi ang mga mata niya. "Pero mali ako. Pinalaki kitang mag-isa at pinalaki ko siyang mahina at sa prosesong iyon, nawala ko kayong pareho. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sinseridad. Wala ng pride, wala ng pagpapanggap. Isang ama na lang na humihingi ng tawad sa anak na nasaktan niya. Hindi agad nawala ang sakit, hindi magic ang tawad, pero ito ang simula. Ang unang hakbang sa mahabang daan ng paghilom. Kabanata 10, ang tunay na tagumpay. Lumipas ang mga buwan, natapos din ang kaso ni Joey. Dahil sa tulong ng abogadong nirekomenda ko. At dahil na rin sa pag-amin niya, hindi siya nakulong sa bilibid. Pero hindi rin siya nakawala ng ganun-ganun lang. Binigyan siya ng probation, house arrest ng 2 taon. At kailangan niyang magtrabaho para bayaran ang mga taong niloko niya. Ibinenta ang kanyang kotse, ibinenta ang mga luho. Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang clerk sa isang maliit na opisina. Maliit ang sweldo, walang glamoro, pero sa unang pagkakataon, sariling pawis niya yon. Minsan, kapag tumatawag ako, sinasabi ni nanay na naghuhugas na ng pinggan si Joey. Natututo na ring maglaba. Natawa ako. Salamat sa Diyos, sa edad na 30, natuto ring maging tao ang kapatid ko. Ang relasyon namin ng mga magulang ko, hindi ito naging perpekto agad. May mga araw na bumabalik sila sa dati. May mga araw na gusto pa rin nilang pakialaman ang buhay ko. Pero ngayon, marunong na akong humindi at marunong na silang makinig. Dumating ang tagsibol. Lumipas ang mga buwan, unti-unting umusad ang buhay namin. Natapos din ang kaso ni Joey dahil sa tulong ng abogadong nirekomenda ko. At dahil na rin sa pag-amin niya sa kanyang mga kasalanan, hindi siya nakulong sa bilibid. Pero hindi rin siya nakawala ng ganun-ganun lang. Binigyan siya ng probation, house arrest ng 2 taon. At kailangan niyang magtrabaho para bayaran ang mga taong niloko niya. Ibinenta ang kanyang kotse, ibinenta ang mga luho. Wala na ang buhay prinsipe. Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang clerk sa isang maliit na opisina. Maliit ang sweldo, walang glamoro. Pero sa unang pagkakataon, sariling pawis niya iyon. Minsan, kapag tumatawag ako sa bahay, sinasabi ni nanay na naghuhugas na ng pinggan si Joey. Natututo na ring maglaba ng sarili niyang damit. Natawa ako nang marinig ko yon. Salamat sa Diyos, sa edad na 30, natuto ring maging tao ang kapatid ko. Ang relasyon namin ng mga magulang ko, hindi ito naging perpekto agad, hindi ito magic. May mga araw na bumabalik sila sa dati. May mga araw na gusto pa rin nilang pakialaman ang buhay ko. Pero ngayon, marunong na akong humindi at marunong na silang makinig at rumespeto. Dati, dumating ang tagsibol, ang panahon ng mga bagong simula. Nagpakasal kami ni Roberto sa isang maliit na hardin sa Tagaytay. Ang hangin ay presko. Ang tanawin ng bulkan ay napakaganda. Sa pagkakataong ito, nag-ambag sina nanay at tatay sa gastos, kusa, walang sumbat, walang kapalit. Noong naglalakad ako sa altar, mahigpit ang hawak ni tatay sa braso ko, nanginginig ang kamay niya. Tumingin ako sa kanya, puno ng luha ang mga mata niya, noong reception. Tumayo si tatay para magsalita, hawak niya ang mikropono, tumingin siya sa lahat ng bisita. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa akin. Si Tess, simula niya, garalgal ang boses. Si Tess ay palaging extraordinary, napakahusay. Tumigil siya sandali para punasan ang luha. Ang talino niya, ang tapang niya, at higit sa lahat, ang kakayahan niyang magpatawad kahit nasaktan namin siya ng labis.
Iyon ang nagpapakumbaba sa akin. Huminga siya ng malalim at itinaas ang baso. Proud ako sa kanya dahil sa mga medalya niya. Pero ngayon, mas proud ako na maging tatay niya dahil siya ay isang mabuting tao. Isang matatag na babae. Mahal kita, anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paghilom. Hindi dahil sa wakas ay pinuri nila ako, kundi dahil naramdaman ko na totoo ito. At higit sa lahat, naramdaman ko na kahit hindi nila sabihin iyon, okay lang ako, buo ako. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon. Hindi ko na sinusukat ang halaga ko base sa sasabihin ng iba. Kahit pa magulang ko sila, ang kumpiyansa at respeto sa sarili na pinaghirapan ko, iyon ang tunay na yaman ko. At nakakatawa isipin, kung kailan ako tumigil sa pagmamakaawa para sa atensyon nila. Doon nila ako nakita. Kung kailan ako naglagay ng pader at rumespeto sa sarili ko. Doon nila ako nirespeto. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga katulad ko na naging pangalawa sa sariling pamilya. Gusto kong malaman ninyo ito. Ang halaga ninyo ay hindi nakasalalay sa kakulangan ng iba na mahalin kayo. Hindi kayo kulang. Sadyang hindi lang nila kayo nakikita noon. Ang paghilom ay nagsisimula kapag tinanggap ninyo na ang problema ay wala sa inyo. Nasa kanila iyon. Huwag kayong matakot bumitaw sa mga taong sumasakit sa inyo. Huwag kayong matakot tumayo sa sarili ninyong paa. Dahil minsan, ang pamilyang pipiliin ninyo para sa sarili ninyo ay mas nagiging totoo kaysa sa pamilyang kinalakihan ninyo. Ako si Tess Santos at ito ang kwento ng aking kalayaan. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay nabigyan ko kayo ng lakas ng loob. Kayo po? Naranasan nyo na bang magkaroon ng paborito sa pamilya? Paano nyo po ito hinarap? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng pag-asa at pagbangon.